Hello everyone! Hello mga kapango! So kamusta na po kayo? So ako okay lang guys. And for today's video guys, kailangan ko pala balikan yung resulta ng lab test natin para sa potassium at saka sa sodium. By the way guys, bago tayo mag-proceed sa video, so gusto ko muna magpasalamat po sa mga sumusuporta dito po sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga bago nating followers, sa mga nagla-like at saka nagko-comment. By the way guys, ako nga po pala si Jan at ito yung mga alaga nating mga pango at kailangan ko muna sila guys mapakain lahat bago tayo umalis. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Mga kapango, so welcome back dito sa aking YouTube channel. So my name is Jan, sa mga hindi po nakakilala, at ito yung mga alaga nating pango. So ngayon guys, is ako naman yung pasyente ngayon kasi 3 weeks na ako nagsasuffer sa may talambakan ko kasi sobrang sakit. Hindi ko lang siya iniinda talaga. So ngayon, nung Friday pala guys, nagpa-check up ako. And then hindi naman din ako na-resetahan kasi nga kailangan ko muna magpa-check ng potassium at saka ng sodium. Kasi alam niyo yung feeling ng yung paa mo na masakit kapag nakaupo ka, pag nakahiga ka, talagang sobrang kumikirot, parang namamanhid, na kinukuryente, na nangangawit, ganun. Tapos pag tinapak mo, sobrang sakit. Pero pag nilakad mo naman siya, nawawala. So ganun yung na-experience ko ngayon. Actually 3 weeks na siya. So kailangan ko nang magpa-check up para kahit paano makainom ako ng gamot. So ngayon guys, pupunta tayo sa lab para makuha yung result sa housing, and then pupunta tayo sa may sa pinuntahan ko na clinic para ibigay naman yung result ng lab test na sodium at saka sa potassium, kasi nga baka daw bumaba yung potassium at sodium ko. So let's go! Paglabas ko nga ng bahay guys, ito maulan pa rin. Ilang araw nang pabugso-bugso yung ulan. Minsan malakas, minsan ambon. Pero sa Panginoon talaga, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi kahit malakas yung ulan, kahit papaano, tulo lang ng bubong yung nararanasan namin. Samantalang yung iba binabaha. Kaya kahit papaano, maswerte pa rin tayo. Kaya kahit sa malaki o maliit na bagay, kailangan pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. At saka nga pala mga kapango, bago pala tayo pumunta sa laboratory sa housing, kailangan ko munang dumaan sa Metrobank para mag-withdraw para may pambayad tayo sa pa-check up at saka sa mga gamot na bibilin ko para naka-ready na. At saka nga pala guys, sa mga kapango natin, gusto ko palang magpasalamat sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapag-ipon or maisusubik ko yung pampagamot ko. In case of emergency, meron akong mabubunot, hindi lang para sa akin kundi para sa mga pango. Tsaka huwag kayong mag-alala guys, makakabawi rin ako sa inyo. At buti na lang talaga wala masyadong tao dito sa Metrobank, kaya madali lang ako makakapag-withdraw. After ko pala makapag-withdraw, nilapag ko muna yung cellphone ko para kuhaan ko yung sarili ko. Kasi alam niyo naman guys, wala naman tayong taga-video, kundi ako lang din, taga-edit, taga-video, ayan. So kailangan ko na rin pala kunin tong cellphone ko, baka maiwan, wala tayong pang-upload na video. Cheers! So ayan guys, kailangan ko na pumunta ng housing para makuha na yung result ng lab test natin. Tayo 70. Salamat po. Pagbaba natin guys ng tricycle, so ilang hakbang na lang andito na tayo agad sa lab test. So dito natin kukunin yung resulta ng potassium at sodium natin. Pagdating ko sa JED Laboratory, nagtanong agad ako sa guard kung open na sila, and then sabi pumasok na lang daw ako sa loob. Yung ganito boss, saan ito kukunin? Kailan yung pinagawa mo? Sabi ngayon daw ito kukunin ng Monday.
Dito tayo sa... Ano yung result? Potassium. Sodium at saka potassium. Ayan guys. So, diretso tayo sa Minyosa. Ayan guys yung Minyosa. Ayan yung clinic na yan. Ang dami ng tao. Duling nito. Opo. Laki na oh. Marami rin akong aso eh. Ano, 13 na. Puro Shih Tzu. Laki niya. Pag may ibang tao. Pagpasok ko nga rito sa clinic ni Doktora, bumungad agad sa akin tong napakalaking aso. German Shepherd yata to. Matagal na to ditong nakikita ko. Tahimik lang to, behave lang siya at hindi siya tahol ng tahol. So lahat ng mga pasyente kilalang kilala na tong aso na to. So chinichika ko nga si Doktora about sa mga alaga ko ring aso. Nasabi ko meron akong 13 na Shih Tzu. Sabi pala ni Doktora, normal lang daw yung potassium at saka yung sodium ko. Kaya ito naresetahan na tayo at kailangan na natin bilhin to. May masakit sa'yo? Sa ngayon wala po. Isang Oo. capsule once a day. Oo. After meal yan. Para sa kirot after After meal. meal yan. Sabi sa stat, once a day after lunch po yan. Ito once a day. Sa uric po yan. Ito yung sa pangalawa no? Oo. Once a day po yan ngayon, tanghali. Then Easy Max, ito yun. Easy Max, once a day sa gabi. Once a day po. Tuwing gabi. Easy map. Then Advocet, 2 times a day, umaga and gabi. Apo. Kailangan 30 no? 30-35 pieces. Ito po, After ko magpa-check up at makabili ng mga gamot na kakailanganin ko para sa paggaling ko, nagutom ako, gusto kong kumain kasi hindi pa ako nag-aalmusal. At para naman sa mga nanonood ng video ko, so gusto ko sana mag-iwan ng magandang aral sa inyo. Iwas-iwasan nyo na or moderation na lang yung pag-inom nyo ng mga soft drinks. Baka tumaas din ng uric acid nyo kagaya ko. So ngayon guys, sabi sa akin ng doktor, marami akong pagkain na hindi ko pwedeng kainin. Marami rin akong juice na gusto kong inumin na bawal ko nang inumin. Bawal na ako uminom ng soft drinks. Bawal ako uminom ng mga juices kasi nakakataas daw to ng uric acid. Bawal na rin ako kumain ng mga mabubutong gulay katulad ng talong. Bawal na rin ako sa tokwa. Bawal na rin ako sa toge. Yung mga pagkain na yan, yung mga favorite ko. At lalong lalo bawal na rin daw ako kumain ng mga red meat at saka ng mga seafood. Kailangan ko daw iwasan yan mga yan para hindi na daw sumakit yung talampakan ko. Kasi parang meron na yata akong arthritis or rheuma. Nagtanong nga rin ako kay doktora. Sabi ko, doktora, gagaling pa po ba itong nararamdaman ko? Ang sabi niya sa akin, gagaling daw. Pero kailangan ko na iwasan yung mga pagkain na bawal. Sabi ko nga, bakit ako nagkaroon ng ganito, doktora? Ang sabi naman sa akin ni doktora, baka raw sa family history. After ko kumain, umuwi na agad ako. Namiss ko kasi itong mga alaga kong pango. Kailangan ko na silang pakainin, bigyan ng tubig, tapos linisin yung kulungan. Grabe ito maka ano.
Everyone guys, so kakauwi ko lang, galing akong check up. So ito yung kung kayo guys na-experience nyo rin yung na-experience ko guys yung sobrang sakit ng talampakan ko. Tapos kapag nakaupo lang ako, kapag nakatayo ng matagal, ayan, so sobrang sakit niya. Parang nangangawit na nakokuryente, na namamanhid, hindi mo ma-explain na kala mo may tinutusok, ganyan. So ito na yung so binayaran ko dun guys is kailangan ko na magpa-laboratory para sa aking potassium at saka sa sodium. So binayaran ko doon 300 sa laboratory, so 600. Tapos nagbayad din ako ng consultation. Yung consultation ko is 350. And then ito naman yung gamot ko guys. So yung gamot ko nasa 1,150 pesos. Ayan. Tapos sabi sa akin ng vet para daw may kasama na siyang rayuma. Rayuma daw ganun. Tapos yung acid. So, meron sa akin binigay na reseta. Ito guys. Reseta to para sa pain, para sa uric acid. Tapos, binigyan din ako ng supplement. 2 klaseng supplement na kailangan ko inumin. Ang maganda kasi doon guys sa tinuturo talaga nila, sinusulat nila yung kung paano inumin, kung anong oras, ganyan. Ayun nilalagyan nila ng kalagay dyan. Ayan. So, ang binili ko muna guys is 10 piraso. Tapos, umabot na pala siya ng 1,150. So, yun lang guys. So, kasi guys, to be honest, hindi talaga ako pwede magkaroon ng sakit. Alam nyo naman na nagtatrabaho tayo at saka meron tayong mga inaasikasong pango. Kapag ako nagkasakit, walang mag-aalaga sa kanila. At wala rin naman mag-aalaga sa akin kasi mag-isa lang ako dito sa bahay. Of course, kailangan din natin magtrabaho. Kasi doon lang naman yung income natin sa trabaho. Sa pagbablog naman, hindi naman ganun kalaki yung sinasahod natin sa pagbablog. Sa Facebook, wala pa rin naman tayong income doon guys. Nag-i-start pa lang tayo. Pero very thankful pa rin ako at saka grateful kahit paano kapag nagkakasakit ako, saglit lang. And yun nga, ang problema ko lang talaga ngayon, yung talampakan ko kasi kumikot talaga siya. Buti na lang nabigyan ako ng reseta ng doktor. Ayan. Madumi kasi yung talampakan ko Ayan guys, so dito yung masakit. Ayan, tsaka dito. Kita nyo, namumula. Diba? Nakikita nyo ba pulang-pula siya? Ito hindi naman pula. Ito yung part na to, yung masakit na yan dyan, yung namumula. Ayan. Ayan parang namamantal siya. And marami rin akong bawal kainin. Bawal ako sa red meat. Bawal ako sa mga mabubutong gulay katulad ng eggplant. Bawal din ako sa soya. Bawal ako sa tokwa. Bawal ako sa mga burger. Basta red meat, beef, ganyan bawal. Paborito ko pa naman kumain ng beef. Kaya pala, kadalasan bumibili akong ulam beef. Bumibili ako burger. Kumakain ako parati ng tokwa. Kumakain ako parati ng yung naman tawag doon, yung may toge. Mahilig ako sa toge. Mahilig ako sa lumpiang toge. Mahilig ako sa bagoong. So, yun yung mga bawal kong kainin. At kung nai-experience nyo tong nai-experience ko, baka same din tayo ng condition. Kaya nga mas maganda talaga kapag may nararamdaman na kayo, magpa-check up na kayo para maagapan. Kesa ganun din naman, magpapa-check up din kayo sa huli, kaso mas malala na yung sakit nyo. Kaya nga mas maaga pa lang. Huwag kayong matakot magpa-check up guys. Kesa doon kayo magpapa-check up kung huli na. Mas maganda magpa-check up kayo habang meron pa, maaga pa yung nararamdaman nyo para magamot at masolusyonan. Kasi guys, ako hindi naman ako takot magpa-check up. Ako mabisyo, wala akong bisyo, kaya hindi ako takot magpa-check up. Wala akong bisyo, hindi ako nagyoyosi, hindi ako umiinom ng alak, ganyan. So, ang iniinom ko lang talaga is soft drinks, yan, mga noodles, yan, mga pagkain lang talaga yung hobby ko, kumain ng kumain. Tapos mag-alaga ng aso. So, yun lang, manood ng YouTube, mag-vlog, mag-video. At pasensya na kayo guys sa video ko. Kasi ako lang talaga yung nag-video mag-isa. Wala akong videographer. Wala tayong taga-kuha. So, ako lang talaga. So, kinakapalan ko lang talaga yung mukha ko guys sa pag-video. Kaya, ganun yung mga kuha ng video ko. So, kalakalahati lang kundi mukha ko. Yung venue, ganyan. So, yun lang guys. That is for today's video. Kaya napaka-importante, mga kapuro parents, mga ka-pet friends natin dyan, mga kapango, ingatan nyo yung sarili nyo. Although mas mahal talaga
paggamot sa vet talaga para sa mga aso, pero yung sarili natin guys, kapag tayo yung nagkasakit, tayo yung lumala, mas kawawa yung mga alaga nating pango kasi walang mag-aasikaso sa kanila katulad ko, single parents lang ako. Ganon. So, yun lang guys, that's it for today's video at huwag niyong kalimutan na mag-like. At saka nga pala guys, so maraming talagang salamat sa mga sumusuporta dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga bago nating followers, mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At huwag niyong kalimutan na i-hit na yung subscribe at i-hit na rin yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating video dito sa aking YouTube channel. At kung hindi po dahil sa inyo guys, hindi ako makakapagpa-check up, hindi ako makakabili ng mga gamot ko, vitamins ng aso ko, pagkain ng aso ko, pagkain ko, ganyan. So maraming salamat po sa inyo guys. So sana wag kayong magsawa na manood ng aking video at pag yun na rin i-skip yung ads. Maraming salamat po talaga sa inyo guys. So yun lang guys, follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page na Shih Tzu Paw Family. Ayan, maraming salamat po at huwag niyong kalimutan na mag-comment sa baba kung pareho ba tayo ng nararamdaman. Ayan, sobrang namumula na yung talampakan ko dito. Ayan, oh. Sobrang sakit. Pati ito dito, oh. Ayan, oh, nakikita nyo ba? Ayan, oh. Dalawa yan, oh. Diba?